Pagsapit ang bagong taon ko, pinabukasan sa dos. Wala na rin. Tinapos lang yung putukan. Doon na. Po, mapagpalang araw po mga kalingap, mga kasagap. So, dito mali kami sa landing pad Naga. So, nag-drop by muna sila bago sila ay bumiyahe po ng Daat Camarines Norte at nagkape dito sa landing pad. At kanina nga lang, sinundo tayo saglit doon sa tindahan. Nag-ihaw tayo ng manok. Sa ngayon, wala pa naman na customer. Nandun naman po si Ricky. Naka-duty. Kaya naman yun. And Lods, kamusta? Mukhang pagod ka sa trabaho ay sa biyahe pala, Lods. Oh, Lods, grabe Lods, sobrang layo ng binay namin mula Pangasinan, Don Pedro Malasiki. Ay, Pangasinan. layo. To Bicol, almost 16 hours yung biyahe namin. Sobrang haba. Haba. Na. Tsaka 7 days ako doon, Lods. 7 days kami ni Otol doon, ni Jones Vlogs TV. So, medyo pagod talaga, Lods. Pagod. Pero okay lang, Lods, kasi pamilya naman. Oo. Kailangan natin... Saka nabalitaan ko yun, Lods, nung pinuntahan mo doon. Condolence pala, Lods, sa pagkawala ng kapatid mo. Masakit yun na mawala ng isang miyembro ng pamilya. Kaya nga, Lods, hindi namin nasaan yung Lods, biglaan lang. Isang buwan lang siyang nagdamdam ng sakit niya. Di ba sinabi sa'yo na may sakit na pala siyang nararamdaman? Nagsasabi siya, Lods, tuwing nakakaramdam siya, masakit yung ulo. Akala namin ulo lang, akala namin simpleng normal na sakit-sakit lang. Oo. Tsaka naman siya naman, simpleng sakit-sakit lang naman yung naramdaman niya. Akala niya, simple lang, pero malala pala. So, kahit uminom ng gamot, kaya ng biogesic, hindi pa rin nawawala. May mga times na ganyan. Mga ganun na nga. So, nag-decide siya na magpa-check up sa doktor. Nag-decide siya nung medyo malala, nung hindi niya nakaya yung sakit. Hindi man daw yung tinatawag na aneurysm. Maraming findings sa kaya Lods nung una. Sabi, pumunta siya muna sa mga albularyo. Sabi, pinapakulam, kung anong findings. Alam mo naman sa albularyo, yung iba, di naman lahat, yung iba, pera lang yung dinangabot, mabayaran lang. Tapos, nung sa ospital na yun, nung pina-MRI, nakita ng bukol sa ulo. Bukol sa ulo, doon nagsimula, doon na nag-trigger yung Nananakit ng ulo. Siyempre, nalaman niya na yung sakit niya, medyo talagang trigger na yung isip na lalo. Mas lumala pa. Mas lumala pa. Yun, ang sabi ng doktor nung una, nakuha niya sa tabaw niya, sobrang stress, pagod, Puyat. tapos wala pa masyadong tulog, tapos maliligo. Pagod na ligo. Tapos parang doon niya nakuha yung sakit niya. Tapos bandong uli, sinabi ng doktor, brain tumor na kasi. Brain tumor. Yun na yung findings niya. Pero sa akin, yung unang option sa sakit niya, yung baka yung sa sobrang pagod, sobrang stress. Kasi talagang kuha na siya street na sa kasi Pasko. Gusto niyang dumuble. Kasi alam mo naman, Pasko maraming gastos. Double pay. Minsan tulog niya, konti na lang. Tapos, Siguro, Pasko naman siya. yung tulog niya araw-araw na puyat. As in, araw-araw talaga, puyat. Lalo na pagbuhat kasi may capacity lang yung katawan natin. Yun nga, Lods, yun yung isa sa mga nakikita kong dahilan, yung sobrang stress, sobrang puyat, tapos kulang pa sa tulog. Baka may mga iniisip pa siya financially. Yun, may Isa pa yun. mawawala. Kasi marami yung mga dumarating na okasyon sa kanila, nagpabinyag, birthday, Baka may mga utang pa. tapos itong Pasko, New Year, isa pa yung mga inisip niya. Tapos may mga, siyempre di may iwasan niya, may mga utang-utang pa. Oo, mayroon niya. Sama-sama na. Sama-sama na yung isipin. Anong palang trabaho niya, Lods? Bakit puyat siya lagi? Sa factory. Factory. Factory siya ng Ideal Spaghetti Macaron sa Valenzuela. Grabe. Di, ibig sabihin panggabi siya. Panggabi siya. Meron pang araw, meron pang gabi. Ba't hindi siya naisip niya na mag-shifting ng pang umaga? Shifting naman sila doon, Lods. Isang buwan na pang araw, isang buwan na pang gabi. Sipin mo yan
Isang buwan na pang araw, isang buwan na pang gabi. Di pa rin yung mababawi yung tulog, Lods. Hindi mababago. Hindi mababawi. Mahirap talaga, Lods. Kasi ang ano natin, ang brain natin, Lods, napapagod yan. Yun. Kapag napapagod yan, talagang 100% Trigger yan. may chance na Sumabog yung ugat. mag-trigger yung brain natin, Lods. Yung loads. Kaya kailangan natin sapat na tulog talaga, Lods. Sapat na tulog. Huwag masyadong mag-iisip. At kung may mga problema, i-balance lang. Huwag masyadong dibdibin, huwag masyadong stressin yung sarili. Stressin. Alam mo, Lods, sa nangyari kasi sa akin, Lods, nagkaroon ako ng idea na hindi huwag masyadong stressin yung sarili ko. Oo, wag. Huwag masyadong pagurin yung sarili ko. Saka pag may mga basher, Lods, hayaan mo Hayaan mga lang. basher. Huwag mo nang intindihan yung mga basher na yan. Saka hindi man natin sila kilala. Hindi naman natin sila Alam nakikita. ba nila yung ginagawa natin? Wala ba nila man yung gawin nakakaalam. natin, diba? Oo. Ang alam nila yung mag-comment lang ng masama, di ba? Oo, mag-comment naman. So, ano nung naramdaman mo yung biglang pumanaw yung kapatid mo? Saan mo nalaman yung balita na pumanaw na pala yung kapatid mo? Actually, Lods, ako kasi bilang isang kapatid, Lods, minsan normal lang sa akin yung may mga sakit kami. Oo. Hindi ko masyadong iniisip, kasi ayoko isipin. Alam ko yung mga kapatid ko, tulad ko rin yan, malakas ang loob. Pag may mga sakit, sige lang, start, magagamot naman yan. Ako hindi ko naman iniisip na mangyayari ng mamamatay siya, Lods. Kumbaga, inisip ko lang, may sakit lang siya, gagaling yan. Yun ang iniisip ko. Oo, positive. O pag may humingi ng konting financial, pag mayroon, sige, mabigay. Kung wala, papakusapan na, tol, pasensya mo na tol at gipit man kami. Pero pag mayroon, di naman namin natitis ang kapatid yan eh. Oo, kasi Di ko inisip na mangyayari sa kanyang yung darating sa puntong bibigay yung katawan niya, mamamatay siya. Hindi ko inisip yun. Tapos nung nababalita namin, dahil sa tawag-tawag ng mga kapatid, bayaw, o si kuya mo niya, maluba ng kalagayan. Doon may konti akong pangamba pero nilalakas ang loob ko, ayaw ko magpadala. Inisip ko na lang palagi, kaya yun yung utol, kaya yun. Nalaban yun. Yun lang yung, di ko pinapakita na nahapit ko na ako, hindi ko pinapakita, nilalakasan ko ang loob ko. Kasi, once na magpakita ka ng kainaan, pwede kang may stress. Oo. Pwede kang magkasakit. Maraming pwede mangyari pag magkita kang kainaan mo. So, ang ginagawa ko, easy lang. Sabi ko, kaya niyo utol yan. Ganun lang. Hindi ko masyadong iniisip na, may sakit si utol, parang stress na taranta ako. Kailan? Hindi ko masyadong iniisip. Normal lang. Sa kilos pang araw-araw, walang nagbabago. Mga ginagawa ko lang nagbabago. Hindi ako nagpapakitang may sakit yung kapatid ko kasi sakit lang yan. Sabi ko, magagamot yan. Gagawa ng paraan niya. Yun, yung mga mga ginagawa ko. Nung nalaman kong New Year tol, sumabay sa bagong taon, pag-uwi ng bagong taon, tumawag ka sa akin yung anak. Ito, si Papa, baka kayo na lang yung hinihintay. Pumatos na. Doon, nagpanik na ako doon. Sabi ko, wala na. Utak, operan, sabi ko, wala na. Wala na si Utol, sabi ko. Bibigay ito, sabi ko, bibigay ito kasi pag sinabing kumatos, 50-50 yun tol. Milagro na lang. Milagro. Oo. Yun, kumbaga doon pa lang ako kinabahan. Doon ako talagang, yung naramdaman ko, kumakabog yung dibdib ko. Tapos di ka makatulog. Hindi na ako makatulog. Talagang doon ako nagpapanik na ako doon. Nagpanik na ako doon. Sabi ko, tol, lumaban ka. Sa isip ko lang, tol, lumaban ka. Sabi ng mga anak. Kailangan kayo dito. Ang layo nun. Pangasinan. Pangasinan nga, oo. Hindi basta-basta kurawaga. Kami doon. Sabi ko, naghintay na. Sabi ko, sige, bukas na bukas. Magmumotor lang ako. Mapunta ako dyan kahit ako mag-isa. Baka hindi nyo na mabutan si Papa. Pagsapit ng bagong taon ko, pinabukasan. Sa dos. Wala na rin. Tinapos lang yung putukan. Doon na. Alas dos na madaling araw, di ako makatulog para akong sinisilaban. Mainit yung naramdaman ko. Alas 3, di pa rin makatulog. Alas 4, di ako makatulog.
Naiglip ako ng alas 5, siguro mga 30 minutes. Pagising ko, nung puno na yung mga cellphone ko ng comments ng mga kapatid ko. Si Kuya mo, si Kuya Willie, wala na. Ay. Yun na yun, sabi ko. Nung gabi yung nag-aagaw buhay siya, yung kumbaga siguro bilang mga kapatid, isa yung naramdaman namin, magkakaroon kong bituka namin. Oo. Koneksyon, gano'n. Yun na yung naramdaman namin. Sobrang sakit yung Nag-iyakan na Lods. kami, Sabi ko, wala na si Kuya Willie, nagbawasan na tayo. Ano tayo magagawa? Gagawin ganun. Sabi ko, bilang lakasan niyo ang loob niyo. Sabi ko, ganun talagang buhay. Wala tayo papunta dyan. Una-una na lang. Kung mga pinalakas mo yung loob ko, kahit na sabi natin, kapatid tayo, hindi tayo nasaktan eh. Oo. Kapatid tayo, hindi tayo, kumbaga, hindi tayo pwedeng walang nararamdaman. Isang laman lang yung Lods eh. Kasi sinasabi ko lang palagi, wala tayo papunta dyan. Una-una nga lang, sabi ko, wala tayong magagawa. Tanggap na lang natin. Ganun ko lang sarili ko. Isipin na lang natin, Oo. Lods, na kasama na siya ni Lord. Oo, kasama na siya ni Lord. Darating ng araw, Lods, yung mga pamilya natin, kakasama tayo Oo, dun sa... lahat, sabi ko, lahat tayo papunta dyan. Ngayon, Oo. hindi pa kasi, siyempre, malakas pa tayo. Sabi ko, lahat tayo papunta sa bagay na yan. Sabi ko, yun nga lang, naunang si Utol. Sa totoo, masakit tanggapin. Sa ngayon, Pero, hindi naman tayo ang makapangyarihan para may gawin tayo dyan eh. oo. Diba? Pagpasalamat na lang natin na di na siya makakarampon masakit. Saka din siya nahirapan. Di na siya mahirapan. Oo, sa mga iniwan niya, masakit talaga. Oo. Pero ano pa magagawa natin? Hindi naman pwede nating buhayin yan. Oo. Darating din ang araw, Lods, unti-unti Ang na... tanging para lang natin yan, tanggapin na lang. Mm. Yun, sabi ko nga, inisip ko rin, sabi ko, sa aming mga kapatid, medyo makakaya namin. Iwan ko lang sa nanay ko kung... Nakita ano ko yung, maging yung nanay mo. Grabe buti yung nga, nakakuha siya. hagalpak ng mama mo. Buti nga. Parang nahimatay ata yung mama mo. Kaya nandun ako, inalalayan ko talaga kasi alam ko yun eh. In case of ano man yung mga mangyari, nakaready kami, may mga pangpahid, may mga pangpalakas ng ginhawa. Kasi alam ko na yung mga mangyayari. Pero Kasi pinalakas niyo yung loob ng nanay niyo. Napalakas ko palagi yung loob ng nanay ko na. Sabi ko, lakas mo palagi yung loob mo. Tanggapin mo lang kung ano mangyayari na. Kaya ganun ko palagi. Sabi ko, alam ko masakit pa sa'yo, pero wala naman tayong magagawa. Saka, hindi na siya maghihirap. Hindi na siya makaramdam ng sakit. Doon na siya, magsama na sila ni Pa. Napalakas ng loob. Huwag ka nang masyadong bigdibin na. Pinapakapag ko yung loob na paano mabawas-bawasan yung isip mo. Mga ganun. So kung nanonood yung, alam ko nanonood tong kapatid mo, Lods, anong gusto mong sabihin sa kanya? Kung nanonood ko man tol, alam ko, isa ka sa mga panatiko ko. Ito yung mga nagsasabi sa mga katrabaho mo na i-subscribe ako. Ikaw yung unang number 1 na nag-share ng mga video ko. I-share niya palagi. Number 1 fans. Oo, number 1 fans. Pinagmamalaki na vlogger ako. Kumbaga, sabi niya sa akin, tol, always yan, tol. Sinishare ko yung video mo. Pinapasubscribe kita sa mga kasamahan ko, lahat. Kaya, kung nasa nga man, tol, unang-unang gabayan mo yung mga anak mo. Huwag mo silang pagbabayaan. I-guide mo sila sa tamang landas. Kahit wala ka na, huwag kang mag-ala at lagi ko silang kukumustahin. Alam ko naman, lagi ka natawag sa akin, gano'n. Wala na natawag sa akin, wala ka na eh. Kaya ako na lang tatawag sa mga anak mo. At kung nasaan ka man ngayon, kung lagi ka man masama sa amin, so ikaw nang bala, tol. Kabayan mo lang kami. So, palakasin mong views ko namin para mas makatulong. Unang-una, siyempre, pag nangyari man yun, ay siyempre, madadamay dito yung mga anak mo, siyempre. Mga pamangkin ko eh. Kaya, ikaw nang bahala tol kung nasaan ka man. Gabayan mo si Ma. Alam mo, kapiling mo na siya pa dyan. So, fly high na lang.
kasama mo na si Lord, hindi ka na maghihirap ng sakit mo. Hindi ka na makaramdam ng hapdi. Hindi ka na makaramdam ng hirap, Kalungkutan. kalungkutan. Basta, tol, ikaw nang bala. I-guide mo lahat kami sa magandang pupuntahan. I-list mo kami sa mga critical na mga lugar. I love you, tol. Kung nasaan ka mo na yan. Lods, yan lang Lods, sa condolence para sa pamilya mo Lods. Kikiramay ako Sila. sa mga nangyari sa'yo. Nakalungkot, Salamat, Tol. pero wala kang talaga tanggapin Lods. Ganun talagang buhay, tol eh. Ganun talagang buhay. Sabi nga tayo bawat isa sa atin may libro at kandila. Ang totoo yun. Bawat buhay natin may pahina. Bawat isang buhay natin ay may isang kandila. At bawat kwento ay may katapusan. May katapusan. Yan. May simula at may katapusan. Tayong maiiwan lang natin dito sa mundo Lods, yung magagandang alaala. Yung magandang alaala. Lahat tayo dito ay may alamat. Alam mo Lods. Di ba sabi nga ikaw ang gagawa ng libro mo kaya ayusin, pagbutihin. Diba? Yan. Lods, salamat sa ibinahagi mo sa amin. Nakakalungkot yung pinagdaanan mo ngayon. Sa ngayon ay hindi pa madali. Siyempre masakit pa yun. Pero unti-unti rin na malilit kung may makakamove on. Sa tingin ko, kahit wala na yung kapatid mo, nandito pa rin siya nakasuporta. Continue pa rin yung pagsuporta niya. Naramdaman ko yun. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang suporta ng kapatid mo. Tuloy yun. Kasi number 1 fans ko yun eh. Oo. Number 1 share ko, nag-share siya ng mga vlogs ko eh. Kailangan ako doon sa Pangasinan lahat. Yung isa doon, yung isang followers ko, yung taga ron mismo sa Don Pedro Malasike, pinakita sa akin yung mga vlog ko, pinakita niya sa akin yung mga vlog ko na napapanood niya. Nung itsinay ko yung mga vlog ko doon, lahat share ni Utol. Mga share niya, mga share lahat ng mga vlogs ko. Buhos talaga yung suporta Oo, siya talaga yung nag-share. Kasi pag once na isinare yung video mo, makikita mo kung sino yung nag-share na tao. Kita yun. Kita mo yung kung sino nag-react. Oo. Nakita ko yung mga share niya, lahat. Puro siya nag-share. Toy Morelia. Salamat to. Yung mga video natin. Yun. Basta patuloy lang Lod sa buhay Lod. Tayong mga nabubuhay. Tayo naman yung haharap sa realidad at matindi mga pagsubok Lod. Tayong mga buhay. Kasi yung mga manamayapa, na mahinga na yan, kasama na ni Lord, masaya na sila. Wala silang isipin. Wala na sila. Tayong naman mga nabubuhay, dapat patuloy tayong Lods, gumawa ng kabutihan, yan lang. Tama, Lods. Patuloy tayong gumawa ng kabutihan sa kapwa. Yung, kumbaga, gawin natin yung ikalulugod ng Diyos. Tama. Patas lumaban sa mundong ibabaw. Tama, Lods. Diba? Yun ang mukha natin. Kasi kumbaga, nasa kalagitnaan ng panahon. Kumbaga, ilang taon na tayo ngayon. Ilang taon na lang ibubulong natin sa mundong ibabaw. Doon naman natin yan hinihingi. Pero ikaw na mismo yung makakakita ng buhay na tinatahak mo kung nasaan ka na. Ikaw na makakakita. Kaya, siyempre, bilang ikaw, kailangan mo mag-isip din. Okay, nasa kalagitnaan ako. Kailangan ko nang baguhin yung takbo ng buhay ko. Di ba? Oo. So, yan lang Lods ha. Mag-iingat kayo sa biyahe. Sige Lods. Salamat din Lods sa time nito Lods ha. Lods. Ikaw din Lods, mag-iingat ka palagi. Salamat Lods. Salamat din. Salamat Lods sa tabi mo sa amin. Pero paano nabawasan yung mga saloobin mo? Okay lang yun Lods. Kailangan talaga may labas yung saloobin para mabawasan naman yung bigat na tinadala mo sa dibdib Lods. Kailangan talaga yan. Kailangan na i-let go. Share Share yan. at i-let go. Siyempre,
number one na ng hingian natin ng hinanaing o hinanakit ang nasa ataas, Panginoon Lord. Yan natin ibuhos, iyak ang lahat Tama. sa Diyos. Tama, Lods. Lods, salamat Lods. Salamat, Lods. Mag-iingat lagi. Sige, Lods. Huwag ka mag-alala. Kahit wala na yung kapatid mo dito sa mundo, patuloy pa rin siyang sumusuporta. Okay, Lods. Salamat po, mga kalingap. Salamat po sa inyo lahat, sa mga sumusuporta po sa amin. God bless po. Kay Starax TV po, supportan po Starax TV. Sagap TV po, mga kalingap. Josh Lods TV. Lumslad TV. Kapatid mo yun, Lods? Kabas kayo. Yan, kapatid ni Starax, pakisupport din po. Yan, maraming salamat sa patuloy na panonood dito sa ating maliit na YouTube channel. Malayo po kayo ng Panginoon and God bless you all. Bye-bye po.